Relax naman. Seryosong-seryoso sa trabaho si Richie Boy. Binabayaran ako, kaya kailangan maayos ang trabaho ko. O siya, itong ibang project pala, paki-check na rin yung computation. No problem. I'm so proud of you, Erwin. Kung alam mo lang. Then tell him. Mas maganda na alam niya na proud ka sa kanya. You are? Panalo o talo, it's you! Weeknights pagkatapos ng Mi Esperanza. Dito lang sa Net25, Prime Time ng Pamilya. Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak maiipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo'y wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, sorry na lang. Baka naman pwede mo sabihin naman kay Luz napapadalas kasi hindi niya pagpunta dito. Pagsabi na lang na miss na namin siya. Paano yun, Tay? Pati nga kami, hindi nakakapag-usap ngayon. Ayun na nga yung sino, Mar! Single ka nga talaga! Uncle, tingnan mo! Minda, Richie. hindi ako mapapagod na mahalin ka. Will you marry me? Siyempre naman, oo! Ano ka ba? Nakakanginig pala gawin to. Akala ko... Wala ka ng oras sa akin. Erwin, I'm busy. Di mo ba nakikita? Busy rin naman ako. Pero I make time. At saka pakiramdam ko rin, hindi na nagmamatter sa'yo yung opinion ko. Ikaw na lang lagi ang nagdedesisyon. Erwin, pinag-usapan natin to. Alam mong mangyayari to sa properties nyo. Hindi. Dapat kinukonsulta mo pa rin ako. Kasi at the end of the day, Luz, asawa mo pa rin ako. Oh, tita. Weekend kayo na. Bakit busy kayo? Hindi ba dapat nagpapahinga lang kayo? Well, nagbago na ang weekend life ko. Dahil sa'yo, remember, wala na akong allowance. So, kailangan na ako magtrabaho to earn for myself. In short, pakialamera ka. Si Erwin po ba, tita? Nakita nyo? Oh, yes. Umalis siya maaga papuntang foundation. Luz? Pwede ba ako mag-ask? Yes, tita. Nakita ko kasi si Erwin dito natulog sa sofa kagabi. Ayos lang ba kayo? Tita, alis muna ako ah. I'll talk to you later. Okay. Dami pa akong gagawin. Ingat. Ay, ang hirap maghanap ng trabaho. Wanted, dishwasher with pleasing personality. Try ko nga to. Sir. Mag-a-apply po ako ng dishwasher eh. Pasensya ka na. Na-hire na nila ako kanina 5 minutes ago. Better luck next time. Kayo yung... Sige, salamat. Richie! Ma'am Selena, bakit nandito kayo? Bakit? Bawal ba kumain dito? Kumakain kayo dito? Oo naman. Favorite ko yung kahit anong may log nila. Silog, hot silog, basta kahit anong may itlog. Wow, napakasimple niyo po talaga. Ikaw, ano ginagawa mo dito? May job interview ka?
Paano niyo po nalaman? Eh, hawak mo. Kita ko. Let me see. See. Gusto ko po kasing maghanap ng part-time job para makapag-ipon para sa kasal namin ni Minda. Medyo magastos lang pero gusto ko kasing ibigay yun para sa kanya. Really? Kung gusto mo, I can give you a job offer. Finance manager sa livelihood project ni Erwin. Siguro mga 60K a month. 70K a month. Teka, ano ba yung expected salary mo? Sure po ba yan? Oo naman. Baka ba ako nabibiro? Hindi po, mukha kayong maganda. Mabait. Lahat na. Mukha kayong, magandang bagay. Basta, in one condition. You will do whatever I want without questions. Deal? Deal? Opo. Kailan po ako mag-start? Ngayon, pwede ba? Ano po pwede kong gawin? Paano po yun? Finance man, hindi ko marunong pero game po ako, game. Mayor Kaz, alam mo yung issue nyo ni Erwin lumalala, So, ano ba kailangan kong gawin? Di ano pa, di yung pinuputok ng butsi niya, bigyan mo ng oras. Di ba yun ang nirereklamo? Wala ka daw oras. Huwag mo akong tinitingnan ng ganyan. Alam mo, hindi lang si Erwin ang nakakapansin na wala ka ng oras sa ibang bagay, ha? Parents mo, napapansin yan. Ako, napapansin ko yan. Kita mo nga, ngayon, weekend na weekend, nandito tayo sa munisipyo. Bakas, tingnan mo naman yung trabaho natin. Ang pagsisilbi sa bayan, wala namang pinipiling oras eh. Okay, gets ko naman yon. Hindi ko naman sinasabing mali yon. Pero ang tandaan mo, may tao ka. Hindi ka robot. Kailangan mo magpahinga. At saka si Erwin, hindi naman ibang tao yan. Asawa mo yan. At ang mga partner natin, kailangan nila ng oras, kailangan nila ng atensyon, pagmamahal. Alam ko na, Kaz, may idea ako. I-surprise mo kaya para mawala yung tapo sa'yo. Surprise? Ako, sana nga man. Sure ako. Surprise mo. Mawawala yung tampo niyan sa'yo. Sure na sure ako. Basta sure ka. Pumunta ka sa kasal ko, ha? Wala ka ng proposal. Hindi mo na witness kung gano'ng kahaba yung buhok ko. Grabe ka. Babawi ako sa'yo, promise. Sorry na, Kaz. Talaga, ha? Present ka dun, ha? Oo naman. Ikaw pa ba? Oo. At saka dapat present ka rin sa mga milestones ni Erwin, ha? Nabawi ako sa kanya. Mabawi ako sa inyo lahat. Promise. Mabuti naman at ang bigat nitong kamay ko. Grabe. Ano ba? Ay, diamond. Ano ba yan? Ang bigat. Buti na lang sa left. Buti na lang dito ako nagsusulat. Are, kailangan ng tulong. Init. Okay, bro. Approximately 800K ang kailangan natin gamitin para sa project na to. I-heads up ko muna si Ma'am Selena for her final approval. Naks naman. Seryoso sa trabaho si Richie Boy. Alam mo, ngayon pa lang talaga kita nakita na ganito ka-efficient at seryoso. Siyempre, bayad eh. Binabayaran ako, kaya kailangan maayos ang trabaho. Saka bro, ayokong mawalan ng trabaho dahil may pinag-iipunan tayong kasal, di ba? Tama naman. Love your job. Love ko na nga rin si Ma'am Selena eh. Sana nakilala ko siya mas maaga. Ano ka ba? Joke lang. Ito naman. Solid Minda tayo, ano ba? Oo siya. Itong ibang project pala, paki-check na rin yung competition. No problem. I'm so proud of you, Erwin. Kung alam mo lang. Then tell him. Mas maganda na alam niya na proud ka sa kanya. You are? Oh, Selena. I'm the project partner of Erwin. Oh, Selena. Yes, I know you. I'm Luz. Hi, the Honorable Mayor Luz. Nako, don't call me that na. Wala tayo sa office, so just call me Luz. Luz. Nice meeting you. Nice to meet you. Finally. Luz?
Very good report. Lahat ng visions natin naka-align. Great job, Erwin. Thank you. Alright, okay po. Kung okay na po sila sa report, hingi po sana ako ng memo for release. May mga idadagdag lang ako, pero minimal lang naman. Tapos I can sign na after that. Okay po, no problem, ma'am. Anyway, I have to go. Meron pa akong next meeting. Alright, just let me know na lang if may kailangan ka pang sabihin. I think si Mayor ang may kailangan sabihin. Sorry? Yes, maiwan na muna namin kayo. Nice to meet you again, Mayor Luz. Nice to meet you too, Selena. Sige, Richie, sama na lang sa Yes, Selena. yes. Ma'am, dito po. Bye, take care. May importante kang kailangan sabihin sa akin. Kasi sinadya mo pa talaga ako dito. No, nandito ako para sunduin ka. Para sabay na tayong umuwi. And, syempre gusto ko rin sabihin na I'm just really proud of you. Ano? Yeah, thank you, thank you. Ang tahimik mo, kaya ayokong sabihin eh. Oo, yun yung sa ibang projects nila. Pero yung sa projects ng papa mo, syempre itutuloy ko pa din. Ang mga ikakalibrate ko lang, mahal. Yung mga ibang budgets lang ng employees. Tapos yung pala kay Amor, may mga minimal errors, tapos biglang nakakalusot pa din. Hindi ko nga expected na ganun pala. Hindi ko alam sa mga empleyado ko. Nasa bahay na tayo. Mahal, syempre gusto ko lang marinig yung opinion mo about these things. Mahalaga sa akin yun. In-expect mo ba na magbibigay ako ng opinion ko? Akala ko kasi hindi naman counted na. Erwin, hindi totoo yan. Asawa kita. Mahalaga sa akin ang opinion mo. Yun din ang akala ko dati. Pero lately kasi binabara mo naman ako. Ano binabara? Uy, finifilter ko lang. Exactly. Conflict of interest, di ba? So, dapat hindi na ako makialam. Uy, sorry na. Pwede ba natin pag-usapan to over dinner? Please. Richie boy, napatawag ka. Bro, urgent lang. Nakalimutan ko kasing ipasign sa'yo yung ibang documents. Kailangan yun ni Ma'am Selena. Sige, text mo ako kung nasan ka. Ako nadadaan sa'yo. Sorry. Go ahead. Mukha namang urgent eh. Let's just have dinner later. Wag mo na akong hintayin pa. Baka matagalan pa ako eh. Breakfast na lang tayo. Ha? Ako nanalo? Ha? Ako nanalo? Linggo na nga. Busy pa rin sa trabaho. Kala ko pa naman mag-uusap na kami. Naku, gising ka na pala, mahal. May pa-surprise breakfast date sana ako sa'yo eh. Na-surprise pa rin naman ako. Akala ko nga, umalis ka na naman para magtrabaho. Mahal, ano ka ba?
Sunday is our day. Hindi dapat pwedeng pag-usapan ang work. Okay? And gusto ko sanang i-take yung chance na to na mag-sorry sa mga pagkukulang ko sa'yo bilang asawa for the past few weeks. Sorry. Uy, peace na tayo. Please. Okay. Apology accepted. Thank you. O ano na, halika. Kain na tayo. Tingnan mo, gumising ako ng maagaw para lutuin to. Itong favorite mong coffee. Oh. Ano to? Mahal, itabi mo yan. Walang work, okay? Hindi, okay lang. Curious kasi ako eh. Kasi mahal, meron kaming nakita ni Minda na mga properties, mga records na feeling namin konektado sa mga properties ni Amor at ni Councilor Diego. Pero akala namin dead ending investigation namin until we saw those records. Pero kasi parang medyo ang labo dahil may mga pangalan siya about Harvey Bogart. Kaya hindi namin alam kung konektado ba yun kila Amor at saka kay Councilor Diego. Teka lang Parang familiar kasi sa akin yung pangalan na sinabi mo. Harvey Bogart ba? Mm-hmm. Harvey Bogart. Sir Erwin, tawag niyo ako. Tawag niyo. Hindi. Hindi? Ay, sir, nagmo-moment ako sa pagkain ko. Kala ko tawag siya. Ano nga ba yun, ma'am? Ayun nga, about Harvey Bogart nga. Yung Yes, ma'am. Tawag niyo po ako, ma'am. Harvey Bogart, hindi Boyong. Ako po yun. Harvey Bogart? Yes, ma'am. That's me. The one day only. Kaya pala, that sounds familiar. Aha! Harvey Bogart ang nakalagay sa birth certificate mo? Yes, sir. Since birth, Sir Erwin. Since birth. Grabe ka naman, Sir Erwin. Complete name ko, hindi mo alam. Ang bilis talaga umaksyon ni Mayor Luz, ano? Biro nyo, kakaupo pa lang. Pina-lifestyle check niya yung mga opisyal. Lalabas na po ang memo tungkol sa suspension ng mga nagpasa ng SALE na may discrepancy. Very good. Thank you, Ma'am Terry. Yung tungkol sa Harvey Bogart, umuusad ba? Alam ko naman. You just want to take care of us, pa. Pero kailangan nating itama lahat ng mga pagkakamali na nagawa niyo. Don't worry about us. I'll take care of our family. Makikita niyo yun paglabas niyo dito. Harvey Bogart ang nakalagay sa birth certificate mo? Yes, sir. Since birth, Sir Erwin. Since birth. Lalabas na po ang memo tungkol sa suspension ng mga nagpasa ng SALE na may discrepancy. Very good. Thank you, Ma'am Terry. Alam ko naman. You just want to take care of us, pa. Pero kailangan nating itama lahat ng mga pagkakamali na nagawa niyo. Panalo o talo, it's you! Weeknights pagkatapos ng Mi Esperanza. Dito lang sa Net25, Prime Time ng Pamilya. Ang bilis talaga umaksyon ni Mayor Luz, ano? Biro nyo, kakaupo pa lang. Pina-lifestyle check niya yung mga opisyal. Tsaka lahat ng mga taga-munisipyo. Bibilib lang ako sa kanya kapag may mga pinatanggal siya, natiwali. Demanding, kuya.
Eh, ito ngang si Mayor Victor taon bago siya nakasuhan. Maganda yan sinabi mo, Totoy. Kaya lang hindi ba? Nung kamakilan lang binoto mo yung taong yun nung nakaraang eleksyon, di ba? Hindi ako kasama sa usapan niyo. Siguro nga, may ginawa siya upang ayusin ang sistema dito sa pinagkaisahan. Pero ilang dekada na, ang mga kalakaran niya gusto niyang buwagin. At baguhan lang siya. Sa tingin niyo, kaya niyang gampanan yung sinabi niya? Mayor, lalabas na po ang memo tungkol sa suspension ng mga nagpasa ng SALE na may discrepancy. Very good. Thank you, Ma'am Terry. Pwede lang bang magtanong? Ano yun? Ang laki kasi ng ginugugol mong oras sa pag-iimbestiga ng mga tao dito sa munisipyo. Pati rank and file kasama. Eh yung tungkol sa Harvey Bogart, umuusad ba? Oo, kahit papaano umuusad naman. Mabuti naman, Mayor. Kasi ayoko kasing isipin na baka hindi umuusad dito at mabagal dahil involved ang bigating tao. O kaya naman, may connection sa mga importanteng tao. Nako, huwag kayong mag-alala, Ma'am Terry. Gagawan ko ng paraan para mahanap yung Harvey Bogart na yan. Mabuti naman, Mayor. Sabi nila, sa nanay daw nanggagaling ang talino ng mga anak. Swerte na magiging anak nyo. May mamamana sila kay Luz. Alam mo, Erwin, kayamanan sana ang ipapamana ko sa mga magiging future kong apo Pero mukhang walang matitira ron. Pa, nalaman ko rin na yung mansion ipinangalan mo sa pangalan ni Boyong. Bakit pa? Bagong pintura pala yung kesame dito. Pa? Ang ganda ng kulay, Animalistic Nordic. Ganda. Oo nga po Yun talaga yung uso ngayon. Diba? Pa! Just answer my question. Alam mo, anak, yun lang talaga yung naisip kong paraan para hindi makuha yung mga properties na yun sa inyo ng tita Dina mo. Pero, nag-fail ako Alam ko naman, you just want to take care of us, pa. Pero kailangan nating itama lahat ng mga pagkakamali na nagawa niyo. Don't worry about us. I'll take care of our family. Makikita niyo yun paglabas niyo dito. Mukhang maganda ang response ng mga tao sa announcement natin. Yes, ma'am. Mukhang marami pong pupunta sa livelihood project na in-sponsoran niyo. But you know what? I'm not surprised. Kasi sa mga nakikita ko online, parang ngayon lang ulit magkakaroon ng livelihood projects para sa mga lalaki sa Nothing to Lose Foundation. Sigurado yan, ma'am, kasi si Sir Erwin, kinausap niya po lahat ng mga barangay captain dito. Tinanong niya kung anong kailangan ng mga kalalakihan dito sa atin. You should be proud, Erwin. Hello? Parang nag-screensaver mode yung kaibigan mo. Ay, sorry. May naalala lang.
Naalala o inaalala? Kasi ang problema mo. Ba't mo naman naisip na may problema? Huwag mo nang i-deny kasi pagpasok mo pa lang, bigat-bigat na nung dating mo. Gusto ibawasan may extra days. I don't think yun ang ibig sabihin ni Selena. So, what is it? May problem ba kayo ng wife mo? Hindi. Hindi. Alam ko. Hindi pera ang problema. Alam ko na. Ano yan? Nag-uunat ka? Sinasabi mo bang hirap ako gumising sa umaga? Di! Anong letter ba to? V. O. Si Papa Victor. Uncle Victor. Wala kaming problema ni Papa. Alam mo, tigil mo na yan, Richie. Nakakahiya kay Selena. Kasi kasuhin na lang muna natin yung presentation. Sausawan. Gusto mo? Okay na to. Anak, advice. Gusto mo? Ano mo alam na eh? Alam mo naman na magulang. Kahit walang sinasabi ang anak, para bang nararamdaman mo kapag may problema? Yung totoo, auntie, yan lang talaga sasabihin mo? Nararamdaman din kita. Alam mo naman ang mga pamangkin. Ito kasi yon. Meron kasing nag-post doon sa page ng Chismisan sa Pinagkaisahan. At sana lang itong Marites na ito, nagkakamali siya. Parang ang hula niya kasi tungkol lang sa trabaho yung nangyayaring hindi pagkakaunawaan. Sana hindi tungkol sa buhay mag-asawa ninyo. Ewan ko ba, Nay? Alam ko yung pagiging mayor ko, expect ko na marami ako makakaaway, marami ako makakabangga. Pero hindi ko naman akalain, pati yung asawa ko masasaktan ko dahil lang mabuti yung ginagawa ko sa trabaho ko. Kaz, ikaw nga, sa tingin mo, bakit ka pinakasalan ni Erwin? Naman tanong yan. Siyempre, mahal niya ako. Tama. O, bakit ka mahal ni Erwin? Dahil ba sa itsura mo? Dahil ba galing ka sa angkan na magaganda kagaya ng nanay mo? Diba? At ng pinsan? Ikaw naman, pinibiro ka lang namin, anak. Hindi naman biro yung pinagdaanan nyo ni Erwin bago kayo ikasal. Kaya nga nakilala nyo yung isa't isa ng lubusan, hindi ba? Kaya huwag ka nang masyadong kabahan dyan. Naniniwala yun sa'yo. Nakikita niya kung anong ginagawa mo bilang mayor. Hayaan mo na, Kaz. Yung mga ganyang matinding tampuhan, ang kasunod niyan, matinding lambingan. Batang to. Ay, sorry, hindi pa ba time para sa love advice? Sige, kakain muna ako. Sabihan niyo kapag ready na kayo. Umiti ka naman ng unti. Ito namang anak ko. Ninubiro ka lang namin, pinapasaya ka namin. Tama na, ha? Ayan talagang buhay mag-asawa. Minsan, meron kayong mga misunderstanding, tapos hahantong yun sa away. Pero, lagi nyo tatandaan, basta pinapakinggan nyo lang yung isa't isa, maayos nyo rin yan. Ha? Sana nga, Nay. Sana nga. Finally, we're home. Ay, oo nga pala. Nalagay ko na sa listahan ng properties for sale yung
mga buildings tsaka bahay ng papa mo na nakapangalan kay Boyong. Hindi ka na naman nagsabi bago ka nagdesisyon. Eh ano pa bang choice ko? Doon na naman tayo. Paingit mo na naman yung ulo ko eh. Akin nga sabi! Sabi ko naman sa'yo, hindi mo na kailangan bitbitin yung gamit ko. Sabi ko rin naman sa'yo, di ba? Ngayon lang kita ihatid dito, kaya kailangan lubos-lubusin ko na. Eh, ayoko nga, nahihirapan ka eh. Ayan, sige. What? Mamaya na to? Teka. Hindi pwede to. Ay, kailangan ako itanong sa inyo na napaka-importante na bagay, Mayor. Ano yun? Napansin ko po kasi, Mayor, na napakabait niyo sa akin. Pinangalan niyo pa sa akin yung iba niyo mga properties, Mayor. Aminin niyo sa akin yung totoo, Mayor. Magkapatid ba tayo? Lovebirds. Nagbigay naman ng statement si Luz. Ha? Si Luz. Si Luz ba yun? Si Luz pa rin Siya pa rin nagsasalita. Luz! Ano ba yan? Kaz! Ano pong mangyayari sa mga properties na yun, Mayor Luz? Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak maiipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, sorry na lang. Huwag mo akong tinitingnan ng ganyan. Alam mo, hindi lang si Erwin ang nakakapansin na wala ka ng oras sa ibang bagay, ha? I-surprise mo kaya para mawala yung tapo sa'yo. Seryoso sa trabaho si Richie, boy. Ngayon pa lang talaga kita nakita na ganito ka-efficient. Ayokong mawalan ng trabaho dahil may pinag-iipunan tayong kasal, di ba? Tama naman. Love your job. I'm so proud of you, Erwin. Kung alam mo lang. Then tell him. Mas maganda na alam niya na proud ka sa kanya. You are? Selena, I'm the project partner of Erwin. Oh, Selena, yes, I know you. I'm Luz. Hi, the Honorable Mayor Luz. Luz? Meron kaming nakita ni Minda na mga properties, mga records na feeling namin konektado sa mga properties ni Amor at ni Councilor Diego. Pero akala namin dead ending investigation namin until we saw those records. Pero kasi parang medyo ang labo dahil may mga pangalan siya about Harvey Bogart. Kaya hindi namin alam kung konektado ba yun kila Amor at saka kay Councilor Diego. Teka lang Parang familiar kasi sa akin yung pangalan na sinabi mo. Harvey Bogart ba? Mm-hmm. Harvey Bogart. Harvey Bogart. Harvey Sir Erwin, tawag niyo ako. Tawag niyo. Hindi. Hindi? Ay, sir, nagmo-moment ako sa pagkain ko. Kala ko tawag niyo. Ano nga ba yun, ma'am? Ayun nga, about Harvey Bogart nga. Yung... Yes, ma'am. Tawag niyo po ako, ma'am. Harvey Bogart, hindi Boyong. Ako po yun. Harvey Bogart? Yes, ma'am. That's me. The one, the only. Kaya pala, that sounds familiar. Harvey Bogart ang nakalagay sa birth certificate mo? Yes, sir. Since birth, Sir Erwin. Since birth. Grabe ka naman, Sir Erwin. Complete name ko, hindi mo alam. Aminin mo! Aminin mo! Pati birthday ko, hindi mo alam, no? Next month na yun, Sir Erwin. Ang sakit! Hindi niya alam. Boyong, alam mo, balak kasi namin ni Mayor Luz na talagang magbigay halaga at magpasalamat sa lahat ng loyal employees namin dito. Kaya gusto ko namin sanang bigyan ng regalo. Ang problema, hindi namin alam kung ano ibibigay sa'yo.
Sir, huwag kayong mag-alala. Ako bahala. Kukuha ko ng listahan. Okay? Gagawa ko listahan. Isusulat ko din mga pwedeng gifts. Ayun, gawa ka ng listahan. Sige na. Inamin niya! Inamin niya! Mahal, alam kong hunang iniisip mo. Na pinangalan ni Papa yung properties niya kay Harvey Bogart, kay Boyong. Oo. Properties na binili niya gamit ang pera ng pinagkaisahan. Sigurado may paper trail doon kung paano niya binayaran yung mga properties na yun. And eventually, malalaman din namin na siya ang may-ari ng mga properties. Kung tama nga talaga yung iniisip mo, anong balak mo? Anong mangyayari sa mga properties ni Papa? Sabi ko naman sa'yo, hindi mo na kailangan bitbitin yung gamit ko. Sabi ko rin naman sa'yo, di ba? Ngayon lang kita ihatid dito, kaya kailangan lubos-lubusin ko na. Eh, ayoko nga, nahihirapan ka eh. Ayan, sige. May kailangan ako itanong sa inyo na napaka-importante na bagay na yun. Ano yun? Nagbigay naman ng statement si Luz. Si Luz. Ah, si Luz ba yan? Si Luz pa rin Siya pa rin nagsasalita. Luz! Ano ba yan? Kaz! Ano pong mangyayari sa mga properties na yun, Mayor Luz? Panalo o talo, it's you! Weeknights pagkatapos ng Mi Esperanza. Dito lang sa Net25, Prime Time ng Pamilya. Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak maiipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo'y wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, sorry na lang. Harvey Bogart ang nakalagay sa birth certificate mo. Yes, sir. Since birth, Sir Erwin. Since birth. Kung tama nga talaga yung iniisip mo, anong balak mo? Anong mangyayari sa mga properties ni Papa? Yung tungkol sa Harvey Bogart, umuusad pa. Oo, kahit papaano umuusad naman. Mabuti naman, Mayor. Kasi ayoko kasing isipin na baka hindi umuusad dito at mabagal dahil involved ang bigating tao. Pero kailangan nating itama lahat ng mga pagkakamali na nagawa niyo. Don't worry about us. I'll take care of our family. Hello? Parang nag-screensaver mode yung kaibigan mo. Ay, sorry. May naalala lang. Naalala o inaalala? Kasi ang problema mo. Bakit kami nakasalan ni Erwin? Ano naman tanong yan? Siyempre, mahal niya ako. Tama. O, bakit ka mahal ni Erwin? Dahil ba sa itsura mo? Dahil ba galing ka sa angkan na magaganda kagaya ng nanay mo? Diba? At ng pinsan. Ikaw naman, pinibiro ka lang namin, anak. Hindi naman biro yung pinagdaanan nyo ni Erwin bago kayo ikasal. Kaya nga nakilala nyo yung isa't isa ng lubusan, hindi ba? Kaya huwag ka nang masyadong kabahan dyan. Naniniwala yun sa'yo. Nakikita niya kung anong ginagawa mo bilang mayor. Hayaan mo na, Kaz. Yung mga ganyang matinding tampuhan, ang kasunod niyan, matinding lambingan. Bata to. Ay, sorry, hindi pa ba time para sa love advice? Sige, kakain muna ako. Sabihan niyo kapag ready na kayo. Umiti ka naman ng unti. Ito namang anak ko. Ninubiro ka lang namin, pinapasaya ka namin. Tama na, ha? Ayan talagang buhay mag-asawa. Minsan, meron kayong mga misunderstanding, tapos hahantong yun sa away. Pero, lagi nyo tatandaan, basta pinapakinggan nyo lang yung isa't isa, maayos nyo rin yan. Ha?
Sana nga, Nay. Sana nga. Finally, we're home. Salamat pala sa pagsundo mo sa akin, ha. Ay, oo nga pala. Nalagay ko na sa listahan ng properties for sale yung mga buildings tsaka bahay ng papa mo na nakapangalan kay Boyong. Hindi ka na naman nagsabi bago ka nagdesisyon. Eh, ano pa bang choice ko? Naalala mo ba yung mayor yung papa mo? Di ba? Ang dami niya mga nabitin na projects. Oh. So, okay lang na binibenta natin yung mga ari-arian niya. At least nakakabawi tayo sa bayan. At least nababalik sa bayan yung mga perang ninakaw niya. Doon na naman tayo. Bakit ba gustong-gusto mong pinagduduldulan yung mga maling ginawa ni Papa? Umamin na nga siya, Luz. Diba? Andun na siya sa kulungan. Siyempre, dapat lang pinapakita natin sa lahat na bawal na ang korupsyon dito sa atin. Kung meron man may plano na kamkami ng pera ng bayan, hindi magtatagal, mababalik din natin yung sa pinagkaisahan. Ang sa akin lang, Luz, konting sensitivity naman. Tingin mo bang dali lang to para sa akin? Mabuti pa siguro na dito ka na lang muna ulit matulog. Good night. Mabuti nga siguro. Uy! Hindi na masakit sa likod tong sofa. What? Mamaya na to? Teka. Hindi pwede to. Painit mo na naman yung ulo ko eh. Akin nga sabi! Sabi ko naman sa'yo, hindi mo na kailangan bitbitin yung gamit ko. Sabi ko rin naman sa'yo, di ba? Ngayon lang kita ihatid dito, kaya kailangan lubos-lubusin ko na. Eh, ayaw ko nga, nahihirapan ka eh. Ayan, sige. Kulit-kulit. Parang gumaan yata tong baon ko. Pati yung 3-in-1 talaga, di mo pinalagpas. Masarap pala yan pag walang tubig. Parang pulburon. Masarap. Ito naman. Kailangan ko pa naman ng kape ngayon. Sure na. Okay. Hindi ako nakatulog eh. Napuyat ako. Kakaisip kay Erwin tsaka kay Luz. Ano ba naman yan? Di ba dapat graduate na tayo sa pag-iisip tungkol sa love life ng dalawang yan? Oo nga, graduate na tayo dun sa love life nilang dalawa. Ang nangyari ngayon, na-promote tayo para mag-alala dun sa buhay mag-asawa nilang dalawa. Walang nababanggit sa'yo si Erwin? Itong mga nakaraang araw, puro tungkol sa munisipyo naman yung pinag-uusapan namin eh. Pero nararamdaman mo naman siguro na may problema yung dalawa.
Oo, bakit hindi sila nagsasabi? Ibig sabihin nun, seryoso yung problema. Seryoso? Gano'n kasi... intensive care? Ang gano'n? Gano'n ka seryoso? Ganyan. Critical? Sobra. Talaga? Pareho, intensive tsaka critical. Sabay? Oo, ganun ka seryoso. Kung kailangan ko, hanapin na lang si Mayor Cuz para malaman niyang I'm here to listen, di ba? Nako, willing to wait ka ba? Medyo busy siya ngayon. Lovebirds. Nagbigay naman ng statement si Luz. Ha? Si Luz? Si Luz ba yun? Si Luz pala yung siya pala yung nagsasalita. Luz! Ano ba yan? Cuz! Mayor Luz, ano ba ang nais mo iparating sa mga mamamayan ng pinagkaisahan? Gusto ko pong malaman ng ating mga kababayan dito sa pinagkaisahan na natutupad na po ang aking ipinangako sa kanila. Sa ngayon, ginagawa na po namin ng mga lifestyle checks ng mga opisyal po dito sa bayan ng pinagkaisahan. At actually, lately ay nadiskubre po namin na ang mga ari-arian po, mga properties ni Mayor Victor ay ipinangalan po niya sa kanyang long-time assistant / driver na si Harvey Boyong Bogart. Ako? Ano pong mangyayari sa mga properties na yun, Mayor Luz? Ginagawa na po namin ng mga paraan para po mabawi ang mga properties na to, and once na mabawi po ito ay ibebenta namin siya right away, at ito po ang magiging karagdagang pondo po para po sa mga future projects natin. Pero Madam Mayor, biyanan niyo po si Mayor Victor. Properties ng pamilya ng asawa niyo ang pinag-uusapan dito. Hello? Pinapanood niyo rin ba yung interview ni Luz? Pwede na kayong bumalik sa pag-golf-golf, Dad. Mukhang magiging busy si Luz sa pagtunto ng mga properties ni ex-mayor. Hindi na tayo magiging priorities. Kailangan natin siguruhin na hindi nila I matuloy know. lahat ng business natin. Bye, Dad. Alam naman po natin na ang biyanan kong si Mayor Victor ay nakakulong dahil sa korupsyon. At ito pong mga properties na pinag-uusapan natin ay hindi naman po talaga nila pagmamay-ari. Alam naman po nating pagmamay-ari po ito ng mga mamamayan ng pinagkaisahan. At dapat lang naman po talaga na maibalik ito sa kanila, maibalik ito sa kaban ng bayan. Mayor Victor, napakalaki po ng utang na loob ko sa inyo, Mayor. Dahil po sa inyo, nagkaroon ako ng maayos na trabaho, nagkaroon po ako ng ipon, wala na akong aalalahanin, Mayor. Pero ngayon po, may kailangan akong itanong sa inyo na napaka-importante na bagay, Mayor. Ano yun? Napansin ko po kasi, Mayor, na napakabait niyo sa akin.
Pinangalan niyo pa sa akin yung iba niyo mga properties, Mayor. Aminin niyo sa akin ang totoo, Mayor. Magkapatid ba tayo? Anak din po ba ako ni Mayor Victor Sr.? Alam mo, Boyong, kailangan mo nang malaman ang katotohanan. Boyong, hindi lang tayo magkapatid. Kambal tayo. Pero, paano nangyari yun, Mayor? Mas matanda ka sa akin. Kasi ganito yan, Boyong. Hindi ka kaagad lumabas. Kasi takot ka sa liwanag. Ano ka ba, Boyong? Gawa-gawa ko lang yun. Ha? Hindi tayo magkadugo. Ha? Pinangalan ko sa lahat ng mga properties sa'yo dahil ayokong malaman nila na ako talagang nagmamayari nun. Bihira ka. Ganun po ba, Mayor? Pasensya na. Ganun. Nadala lang po ako. Pero huwag ka mag-alala, Mayor. Okay lang yan. Handa pa rin akong makulong kasama mo dito, Mayor. Guard! Guard! Posasan mo ko. Posasan mo ko ngayon na, ha? Boy, ano bang ginagawa mo? Hindi mo nga alam na pinangalan ko sa iyo yung mga properties na yun. Wala kang kasalanan. Ikaw nang bahala dyan. Pakawalan mo ko! Pakawalan mo ko! Pakawalan mo! Hindi, mali yung sinabi ko. Ikulong mo ko doon! Ikulong mo ko doon! Hindi. Ikulong mo ko! Hindi! Umalis ka na! Umalis ka na, Boyong! Erwin, anak, ano ito ina-announce ng asawa mo? Ibebenta niya daw lahat ng mga natitirang properties ng papa mo, including this house? Tita, please. Calm down. Ah, ano? Bakit? Sa tingin mo ba, nagwawala na ako? FYI, ito yung pagwawala. Tita, ano naman yun? Ganon ako magwala nung nag-bar hopping pa ako. But anyway, Erwin, I can't believe na mawalang bahay na to sa atin. Saan tayo titira? Sa opisina ni Luz? Tita, nangako kaming dalawa ni Luz nung campaign period. Tatanggalin namin lahat ng maling nangyayari dito sa pinagkaisahan. Kasama na doon ang korupsyon. Pera ng bayan ang ginamit para bilhin ng mansion na to. Eh, wala namang nakakaalala dyan. Okay lang yan. Matagal na yun. Tita, aminin na natin. Tama talaga ang balak ni Luz. Kaya, susuportahan ko talaga to. Erwin, anak, dito ka lumaki sa bahay na to. Okay lang ba sa'yo na mawala ito sa'yo? I'll have to be okay with it. Don't worry. We'll be fine. I'll make sure na may mapupuntahan tayo. Excuse me, Tita. Totoo bang Venus flytrap yan? Yung halamang nangangagat ng tao? Of course! Maganda, but deadly. Tita, alam kong masama pa rin yung loob niyo kay Luz, pero kailangan natin tanggapin na siya ang nasa tama. Hindi ito ang tamang oras para pag-usapan yan. Kaya mo na tayo. Yung pinsan ni Luz, tsaka yung best friend ni Erwin. Dali, magtago tayo! Parang kanina ka pa may hinahanap. Malaking bagay kasi sa akin na maramdaman kong na-appreciate niyo yung mga ginagawa ko. Well, that's the least na aasahan mo sa asawa mo. Yung mag-show up siya sa project na pinaghirapan mo. Ayan na nga. Eh dahil naman dyan sa ginawa mo, syempre, feeling niya, hindi naman importante para sa'yo yung ginagawa niya.
Alam kong masama pa rin yung loob niyo kay Luz, pero kailangan natin tanggapin na siya ang nasa tama. Hindi ito ang tamang oras para pag-usapan yan. Parang kanina ka pa may hinahanap. Malaking bagay kasi sa akin na maramdaman kong na-appreciate niyo yung mga ginagawa ko. Well, that's the least na aasahan mo sa asawa mo. Yung mag-show up siya sa project na pinaghirapan mo. Ayan na nga. Dahil naman dyan sa ginawa mo, syempre, feeling niya, hindi naman importante para sa'yo yung ginagawa niya. Panalo o talo, it's you! Weeknights pagkatapos ng Mi Esperanza. Dito lang sa Net25, Prime Time ng Pamilya. Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak maiipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo, wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, sorry na lang. Hindi ka na naman nagsabi bago ka nagdesisyon. Ano pa bang choice ko? Ang sa akin lang, Luz. Konting sensitivity naman. Tingin mo bang dali lang to para sa akin? Mabuti pa siguro na dito ka na lang muna ulit matulog. Good night. What? Mamaya na to? Lovebirds. Nagbigay naman ng statement si Luz. Ha? Si Luz. Si Luz ba yun? Si Luz pa rin Siya pala yung nagsasalita! Luz! Ano ba yan? Kaz! Alam naman po natin na ang biyenan kong si Mayor Victor ay nakakulong dahil sa korupsyon. At ito pong mga properties na pinag-uusapan natin ay hindi naman po talaga nila pagmamay-ari. Dapat lang naman po talaga na maibalik ito sa kanila, maibalik ito sa kaban ng bayan. Pera ng bayan ang ginamit para bilhin ng mansion na to. Wala namang nakakaalala dyan. Okay lang yan. Matagal na yun. Tita, aminin na natin. Tama talaga ang balak ni Luz. Kaya, susuportahan ko talaga to. Erwin, anak. Dito ka lumaki sa bahay na to. Okay lang ba sa'yo na mawala ito sa'yo? I'll have to be okay with it. Don't worry. We'll be fine. I'll make sure na may mapupuntahan tayo. Excuse me, Tita. Manda ka sa akin! Mi amor, for the record, pwede ba nating tawaging date to? Pumayag ako sa dinner as a way of saying thank you dahil sa pag-accept mo na palabasin na partners tayo sa negosyo mo. But this isn't a date. Baka naman pwedeng... Huwag ka na magulo. Baka magalit pa yung bagong alaga ko eh. Totoo bang Venus flytrap yan? Yung halamang nangangagat ng tao? Of course! Maganda, but deadly. Alam mo, isasama ko nga to sa beautification project ko sa munisipyo eh. Para every time na nakikita ng mga tao, maaalala nila ako. Sana iniwan mo na lang sa kotse. Ha? Ayoko nga, no? Makukulab siya doon. Delikado yan eh. Okay lang na? Yung pinsan ni Luz, tsaka yung best friend ni Erwin. Dali, magtago tayo! Pinsan ni Luz, tsaka yung best friend ni Erwin. Dali, magtago tayo! Ang hirap talaga ng
Pinaghahalo yung eleksyon saka yung personal, no? Di ba, ang daming nag-friendship over, daming mga nagkagalitan nung campaign period. Hanggang ngayon ba? Hindi ba tapos na yung eleksyon? May ganyang issue pa rin? Si Erwin, saka si Luz yung pinag-uusapan natin dito. Sila yung dalawang nasa gitna ng bagyo na to, di ba? Oo. Oy. Basta i-promise mo sa akin pagkasal na tayo. Hindi tayo mapapaapekto sa ganyang issues, ha? Promise. 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 May isa pa akong hihingi, promise. Ano? Promise mo sa akin, masisingil kita doon sa El Grandeng kasal na sinasabi mo. Ikaw kasi nagsabi mo. Sige, oo. Oo naman. Bakit pa natin paplanuhin kung di naman natin tototohanin, di ba? Saka maganda yung sweldo ko kay Selena, kaya walang problema. Kahit anong gusto mong planuhin para sa kasal natin. Talaga? Gina Gian. Narinig kaya nila yun? Narinig nila yun, nilakasan ko eh. The best ka talaga, BBQ. Talaga ba, BBQ? Anything for you, BBQ. Ano ba yan? Maganda ka kasi! Tumaan ka, BBQ. Dahan-dahan natin na baka tamaan BBQ ko eh. BBQ, protective man naman. Siyempre. Baka mamaya, delikado yan eh. Danger, protective. Oo, hindi. Dito ka lang. Yan. Saan yung waiter? Wala kami table. Napamaya lang si Abby. Tapos lumabas na siya. Waiter! Good evening, tita. Good evening. Tita, alam kong masama pa rin yung loob niyo kay Luz, pero kailangan natin tanggapin na siya ang nasa tama. Hindi ito ang tamang oras para pag-usapan yan. Kain-kaya muna tayo. Inday! Pagkain! Ano yan, tita? Inihaw. Inihaw na sawa, to be specific. Ba't naman ganon, tita? Anong naman problema dyan? Unless, ayaw kumain ng asawa mo ng kauri niya. Tita, hindi na po ako kakain kasi kumain na po ako sa office. Ah, ganon ba? Magdi-dessert ka na lang kaya? Inday! Cake! Tita, kung hindi mo kayang maging civil sa asawa ko, mas mabuti pa siguro kung umalis na lang kami ng bahay na to. Agad-agad? Hintayin mo muna palayasin tayo dito pag naibenta na ni Luz itong mansion. Ay, nawala ko ng gana. Di na ako kakain. Erwin, naiintindihan mo naman, di ba, kung bakit kailangan ko ibenta yung mga properties ng papa mo? Naintindihan ko, mahal. At alam ko rin na yun talagang tamang gawin. But I'll be honest, hindi madaling tanggapin. Jom, paisa-isa lang ang bigay ng flyers ha, kasi bilang natin yan. Yeah, salamat. Ate Karen, pakisabi naman po sa catering na humingi muna ng stub bago tayo magbigay ng pagkain. Kasi pag kinulang po tayo, hindi tayo makakapagdagdag ho. Sige po, salamat po. Sige, salamat po. Ilan na ba yun yan? Mabilaan mo kung ilan to. Para alam natin kung ilan yung...
Grabe, no? With just one project, parang bababa ng konti yung unemployment rate dito sa pinagkaisahan. Sana nga. Yan naman talaga yung gusto ko eh. Maging bahagi ng positibong pagbabago. Parang kanina ka pa may hinahanap. Minda, si Luz kasama mo? Ay, hindi sumama eh. Ang dami kasing trabaho na naman sa opisina. Okay. Pasok mo tayo sa loob. Pakita ko sa yung mga in-arrange ko. Oo, tinuruan ko silang paano mag-arrange ng mga boxes. Wow! Oo. Oo. Yung sabihin nagtatampo ka sa asawa mo kasi hindi siya pumunta. Ayoko naman mag-isip ng kung ano-ano. Pero malaking bagay kasi sa akin na maramdaman kong na-appreciate niyo yung mga ginagawa ko. Well, that's the least na aasahan mo sa asawa mo. Yung mag-show up siya sa project na pinaghirapan mo. Pero siguro ganun talaga yun? Okay, cuz. Excuse lang yun. Sige. Ang totoo niyan, ayoko talagang puntahan siya kasi gusto ko na isipin niya na may tiwala ako sa kanya, na bilib ako sa ginagawa niya, na hindi ko siya kailangan puntahan. Ayan na nga. Eh dahil naman dyan sa ginawa mo, syempre, feeling niya, hindi naman importante para sa'yo yung ginagawa niya. Ay, nako. Hindi ko alam kung paano ko lulugar ngayon. Eh, ganun naman talaga, di ba? O minsan feeling mo, ginagawa mo na yung best mo, pero kulang pa pala. Or baka naman, yung ginagawa mo, eh, hindi naman yun yung kailangan ng tao para maramdaman niyang sinusuportahan mo siya. O ano? Suko ka na? Suko ka dyan. Malamang hindi. Ayan. Cause pang forever to, no? Forever? Merong isa pang dumating na pang forever. Gusto daw bilhin ang mga properties ni Mayor Victor. Pero kakausapin daw muna kayo. Sino yun? Alam? Desk ko yun. Sorry po, Mayor. Nanonood lang po ako ng paborito kong teleserye sa cellphone. Nakamax pala yung volume. Sorry. Ayos lang. Sa Kalam, ang sabi ni Terry, interesado daw kayo sa properties ni Mayor Victor? Oo. Eh, ano ho ba ang gusto nyong bilhin dito? Ang plano ko sanang bilhin, lahat na siguro. Pati yung tinitira nyo at baka pwedeng isama tong opisina nyo. Surprise! Ano to? Na-realize ko kasi sa mga dates natin, ikaw lagi nagpaplano. At pag mga special occasions, ikaw ang lagi nag-e-effort. So, I just feel like I think it's my time to do this.
You like it? Ikaw nagluto? Huwag kang mag-alala, yung food natin hindi inihaw na sawa ko eh. Sorry nga pala. Dun sa ginawa ni tita. Bakit ikaw ang nagsusorry? Hindi mo naman kasalanan yun, no? At saka dapat handa na tayo sa mga ganong bagay. Tapos na kasi dapat yun. Hindi lang nagsinungaling si Papa tungkol sa mga properties na yan. Pati sa bahay na to. Mamimiss ko yung kwarto na to. Ito kasi yung room ni Mama at ni Papa. This will always be our home. Pero kailangan ko rin tanggapin na kailangan ko mag-move on. Siguro pwede mong buksan yung takip ng plato mo. Yan ang first step natin sa pag-move on natin. Ano ito? Yan ang one of the projects ng Office of the Mayor. And gusto ko sanang ipahawak sa'yo yan. Mula sa bidding, hanggang sa sourcing ng mga sasakyan, at pati na rin sa pagbili ng mga multi-cabs. Bakit ako? Why not? Siyempre, pagdating sa mga mayor, dapat natural lang na ang asawa nila tumutulong sa kanila pagdating sa paglilingkod sa bayan. And, isa pa, gusto kong patunayan sa'yo na may tiwala ako sa'yo. Thank you. You're welcome. Pero sana hindi naman siguro ito yung kainin natin, no? Mukha kasing matabang eh. Eto na. Ito na yung food natin. Tabi mo na muna. One of your favorites. Sandali lang, mahal. Ikaw ba talaga nagluto nito? Oo naman, no. Wala ka bang tiwala sa akin? Wow! May tiwala ako sa'yo, siyempre. Ano ba yan? Ako na ho. Ano pinagagagawa ninyo, ma'am? Puputasin mo itong dingding. Ma'am, hindi ko po kayang gawin sa bahay ko ito, ma'am. Hoy, kapangalan lang tong mansion sa'yo. Pero hindi ito sa'yo. Napapatunayan mo na rin na ikaw ang best first gentleman dito sa pinagkaisahan. Paano hindi ako magiging best, Richie? Eh, nag-iisa lang naman ako. Hanap tayong bagong source ng pondo. Eh, si Sakalam lang ang mukhang willing bumili ng mga properties ni Mayor Victor eh. Hindi ko alam kung sa kanya ko ba talaga ibibigay lahat. Nabalitaan kong ginawa mo sa bahay. Ano? Sumbongero. And proud of it. Ingat po. Bakit po, Tay? Wala naman, Erwin.
Natutuwa lang ako sa'yo kasi ngayon ko na patunayan na talagang bagay kayo ng anak ko. Kasi di isa kayo ng pamantayan at paninindigan. Bubutasin mo itong dingding. Ma'am, hindi ko po kayang gawin sa bahay ko ito, ma'am. Hoy, nakapangalan lang tong mansion sa'yo. Pero hindi ito sa'yo. Mapapatunayan mo na rin na ikaw ang best first gentleman dito sa pinagkaisahan. Paano hindi ako magiging best, Richie? Nag-iisa lang naman ako. Hanap tayong bagong source ng pondo. Si Sakalam lang ang mukhang willing bumili ng mga properties ni Mayor Victor eh. Hindi ko alam kung sa kanya ko ba talaga ibibigay lahat. Panalo o talo, it's you! Weeknights pagkatapos ng Mi Esperanza. Dito lang sa Net25, Prime Time ng Pamilya. Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak may ipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo'y wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, sorry na lang. Yung pinsan ni Luz tsaka yung best friend ni Erwin. Dali, magtago tayo! Oy, basta i-promise mo sa akin pagkasal na tayo. Hindi tayo mapapaapekto sa ganyang issues, ha? Promise. 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 Tita, kung hindi mo kayang maging civil sa asawa ko, mas mabuti pa siguro kung umalis na lang kami ng bahay natin. Agad-agad? Hintayin mo muna palayasin tayo dito pag naibenta na naman itong mansion. Ano sabihin nagtatampo ka sa asawa mo kasi hindi siya pumunta? Ayoko naman mag-isip ng kung ano-ano. Pero malaking bagay kasi sa akin na maramdaman kong na-appreciate yung mga ginagawa ko. Ang totoo niyan, ayoko talagang puntahan siya kasi gusto ko na isipin niya na may tiwala ako sa kanya, na bilib ako sa ginagawa niya, na hindi ko siya kailangan puntahan. Merong isa pang dumating na pang forever. Gusto daw bilhin ang mga properties ni Mayor Victor. Ang plano ko sanang bilhin lahat na siguro. Siguro pwede mong buksan yung takip ng plato mo. Yan ang first step natin sa pag-move on natin. Ano ito? Yan ang one of the projects ng Office of the Mayor. And gusto ko sanang ipahawak sa'yo yan. Mula sa bidding hanggang sa sourcing ng mga sasakyan at pati na rin sa pagbili ng mga multi-cabs. Bakit ako? Why not? Siyempre, pagdating sa mga mayor, dapat natural lang na ang asawa nila tumutulong sa kanila pagdating sa paglilingkod sa bayan. And, isa pa, gusto kong patunayan sa'yo na may tiwala ako sa'yo. Thank you. You're welcome. Pero sana hindi naman siguro ito yung kainin natin, no? Mukha kasing matabang eh. Eto na. Ito na yung food natin. Tabi mo na muna. One of your favorites. Sandali lang, mahal. Ikaw ba talaga nagluto nito? Oo naman, no. Wala ka bang tiwala sa akin? Wow! May tiwala ako sa'yo, syempre.
Boyong! Ma'am, ano ba yan? Ako na ho. Ano bang pinagagagawa ninyo, ma'am? Boyong? Ganda ng pwesto niyan dyan eh. Hawakan mo to. Ma'am, hindi ako assassin, ma'am. Ano mo ang pinagsasabi mo dyan? Hawakan mo na lang yan. Gusto ko kasi, bubutasin mo itong dingding. Bakit, ma'am? Tapos mamaya, sirain mo na rin ang plaster dyan sa may kisame. Unahin mo muna to. Pero bakit, ma'am? Hindi ko naintindihan. Sisirain. Kasi, Boyong, gusto ko magmukhang nanay ang bahay para mahirapan yan si Lucy pabenta to. Pero, ma'am, hindi ko po kayang gawin sa bahay ko to, ma'am. Boyong? Hoy! Nakapangalan lang tong mansion sa'yo, pero hindi ito sa'yo. Tsaka hindi mo ba naisip yun? Pag may gustong bumili nito, lahat tayo mapapaalis dito, including you. Oh, lahat tayo. Ano, tutulungan mo ba ako or hindi? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. Ma'am, sure kayo, ma'am? Of course, go! Very good, Boyong. Very good. Hindi ko kaya. Patay. Patay tayo dito, Ma'am Dina. Bayad tayo, ma'am. Mahal nito. Ma'am, ano ginagawa niyo, ma'am? Pinipicturahan ko. Ipopost ko to sa dummy account ko para mawawala ng gana yung mga nagbabalak bumili nito. Walang titira dito kung hindi ang pamilya ko. More! Mamaya yung kisame, ha? Yes, ma'am. Save mo yung lakas mo, Boyong. Sirahin mo lahat yan, pinicturahan ko. Walang may gusto bumili nitong house. Oh, sige. Mag-meet na lang tayo dito sa office. Okay? Sige. Thank you. Bye. Mapapatunayan mo na rin na ikaw ang best first gentleman dito sa pinagkaisahan. Paano hindi ako magiging best, Richie? Nag-iisa lang naman ako. Oo nga naman. Pero, bro, at least ngayon, mapakinabangan mo na yung hilig mo sa auto. Di ba kasi, wala pang 5 minutes, makukumpara mo na lahat ng mga specs ng mga motor cup dito sa pinagkaisahan. Posible, pero syempre, hindi lang naman specs ang pag-uusapan natin dito. Syempre yung presyo kada unit. At kailangan yung mura i-maintain. Kailangan ko rin tignan lahat para makuha ko yung best deal. At hindi masayang yung pera ng bayan. Sayang, no? Kasi tapos na yung election eh. Kung dyan pa lang sa speech mo na yan, makukumbinsi mo na ako iboto ka eh. Teka. Hindi mo ba ako binoto? Siyempre binoto kita. Joke lang ako, binoto kita, ano ba? Pero hindi kasi ibig ko sabihin, sobrang ganda ng speech mo. Kahit magpresidente ka, bro, baboto ka talaga ng mga tao. Grabe. Pero hindi naman kasi talaga yung boto mo yung habol ko. Hindi yung tulong. Kaya, ano bang makakakumbinsi sa'yo? Alam mo na yun. Talaga ba? Hindi pa ba sapat yung matagal nating pagkakaibigan? At, pag kinasal na kayo ni Minda, magiging magpinsan pa. Ano nga naman eh. Joke lang yun, ha? Kaya, anytime, anywhere, I'll be there for you, cuz. Pero syempre, di ba, darating din yun. Yung condominium na pinapangako mo sa akin, saka yung kotse. Lahat mo. Nasabi mo yun sa akin dati. Lahat mo. Naalala mo. Lahat mo. Lahat yun ibig mo. Ang laki talaga ng deficit natin ngayong taon. Well, so nakikita ko, Mayor Kaz, dalawa lang ang pwede mong pagpiliang gawin dyan. Una, pwede mong tignan yung mga projects na pwede pang i-delay. Or, pangalawa, maghahanap ka ng bagong source ng pondo. Hindi, lahat to high priorities na eh. Ay, no option tayo. Option 2 talaga. Hanap tayong bagong source ng pondo. Eh, si Sakalam lang ang mukhang willing bumili ng mga properties ni Mayor Victor eh. Hindi ko alam kung sa kanya ko ba talaga ibibigay lahat. Ay naku, Mayor Kaz, choosy ka pa.
Ay, kapag na-liquidate mo lahat yan, eh di matutuloy na agad-agad lahat ng mga projects na yan. O di everybody happy. Nabalitaan kong ginawa mo sa bahay. Ano? Sumbongero. And proud of it. Kumusta ka na, Dina? Hindi okay. Siyempre, mahal. Namimiss na kita. Tsaka, takot na rin ako sa mga mangyayari. Alam kong mahirap. Pero kung gusto mong iyak, dito lang ako. Thank you, mahal. Kuya! Kuya! Boyok! Ano ba? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi tayo magkapatid? Sorry po. Mahal, balik ka na, mahal. Yung! Isang kakap lang. Anong isang yan? Na-out of place ako eh. Saan ako to eh? Oo nga. Oh, Yung! Yung! Ano ba? Sige. Bakit? Ayaw nga eh. Maraming salamat po talaga sa pagpasal nyo rito. Pero ini-evaluate pa po kasi namin yung mga nag-bid sa amin. Kakusapin na lang po namin ulit kayo kapag nakapili na kami. Sinabi mo yan, Sir Erwin, ha? Hindi mo na itatanong. Hindi lang ako multi-cab dealer. Meron din akong travel agency. Kapag may kumukuha sa amin ng higit pa sa 10 units, automatiko. 4 nights and 3 days. Libre, kahit sa resort dito sa Pilipinas. Nako, mahirap po yung ganyang usapan, sir. Baka po kasi isipin nila na dahil po sa lagay na yan, kaya po kami kukuha sa inyo. Maingat po kami dyan. Kaya nga po kahit anong regalo mula sa dealer, binabalik po namin agad. Sige sir, salamat po. Balitaan na lang. Po. Salamat din po ulit. Sige po. Samahan po kayo sa labas. Ingat po. Sige po. Bakit po, Tay? Wala naman, Erwin. Natutuwa lang ako sa'yo kasi ngayon ko napatunayan na talagang bagay kayo ng anak ko. Kasi iisa kayo ng pamantayan at paninindigan. Add to cart. Ito kaya? Eto, add to cart mo tong isang to. Maganda to. Ito? Ito. Wait! Andiyan ka na pala! Ano ginagawa mo dito? Wala lang. Kumusta ka, partner? Eto, busy. Napa-add to cart lang ako pero busy talaga ako sa mga importanteng bagay. Ako din eh. Marami akong mga importanteng bagay na pinapollow up din. Yung mga bibiling kong property dito sa ex-mayor natin. Oh! Alam mo, Vice, just in case lang na mailipat ko na lahat yung mga properties ko, ako na ang magiging #1 sa listahan na pinakamaraming real estate assets dito sa pinagkaisahan. Really? Really. Kung sakaling maging ganun eh, may chance kayang maging #1 din ako sa puso mo. Ano ka ba? Di ba pinag-usapan na natin to? Hindi kasi... Okay na. Magkaibigan na lang tayo. Hindi kasi
Ano? Di ba mahilig ka sa mga interior design? Sa dami ng mga properties ko, hindi ka mauubusan na madidesign ng bahay. Mananawa ka, ika nga. Di ba? Gusto ko yan. So, gusto mo na rin ako? Well, kailangan mo muna akong ligawan ulit. Yun lang, liligawan lang kita. Ganito yan. Liligawan kita pero okay lang ba na medyo practice mo na kung paano mo ako sagutin? Kasi sinisigurado ko sa'yo, this time, matatamasa ako na matamis mo ako. Ha? Vice? Ano ba to? Basta mahal, malalaman mo rin maya-maya. Saan mo ba ako dadalhin, ha? Ready ka na ba? Yes! Open. Wow! Mali pala yung tanong ko. Bakit mo ko dinala dito? Simple lang yan, mahal. Sabi kasi nila, you should never stop dating your wife. Kaya ito. Ikaw naman nagsisurprise date sa akin, ha? Pasado ba, Mayor Luz? Pasadong pasado. 100%. Mahal, alam kong it feels like na ang iksi lang ng honeymoon stage natin. Kasi na-overtake ng mga iba't ibang kailangan natin gawin. Una, sa pagtira natin sa mansion kasama si Tita Dina. Pangalawa, sa pag-upo mo naman bilang mayor ng pinagkaisahan. Pero alam naman natin, di ba, na bilang mag-asawa, talagang may mga darating na mga challenges. Di ba? At kakayanin natin lahat yon, mahal. Kasi magkasama tayong haharapin yun. Di ba? Simula ngayon, everything will be better. Dahil ang team win-lose, solid. Kahit ano pang dumating. Wala lang yun, mahal. Don't worry about it. Waiter. Pwede pa serve na nung food namin. Thank you. Love you, mahal. Thank you. Bye. Selena, nandiyan ka pala. Oh, I can't seem to stay away from the foundation. Alam mo, kahit sa maikling panahon, napamahal na talaga ito sa akin. I'm happy to hear that. Sino yung kausap mo? Kailangan ko ba yun init si Selena? Pwede mo naman i-discuss sa akin yan, mahal, ah. Gusto ko lang naman kasi makabawas sa trabaho mo sa munisipyo. At saka, magpapalegit check kasi ako kay Selena. Expert kasi siya sa mga ganun. Oh, hi, Mayor! Alam mo, I think it's time for a makeover. Are you proposing another beautification project? Exactly. Okay. Wait! Are you sure about this? Hindi mo ba muna papacheck kay Mayor Luz? Sa akin ipinagkatiwala ng asawa ko yung trabaho. And she knows na magaling talaga ako at may alam pagdating sa mga sasakyan. Okay. Okay, here's the contract. Yes, sir. And done.